Mga Kuspark, kamusta kayo? At sa vlog ngayon, mga Kuspark, pag-uusapan po natin ang mga tips para mabuhay ang pagmamahal ng lalaki sa iyo. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang tips, mga Kuspark, para mabuhay ang pagmamahal ng lalaki sa iyo is bawasan ng sobrang katangahan sa kanya. Yan ang unang tips, mga Kuspark. Talaga naman ka-inspired kapag ginawa mo yan, ay sigurado ang isang lalaki ay manunumbalik ang pagmamahal sa iyo sapagkat ang respeto niya sa iyo ay unti-unti ring babalik. Kung bakit ang isang lalaki ay tila ba nanlalamig sa iyo, talagang nagsasawa na sa iyo, at para bang hindi ka na mahal, yun ang nararamdaman mo at yun din ang nararanasan mo. Sapagkat yun ang nakikita mo, dahil yun mismo ang talaga namang ka-inspired na papakita ng lalaki sa iyo sapagkat siya mismo ay nararamdaman niya ito. Para bang nawawala ng pagmamahal niya sa iyo. Ka-inspired dahil nawawalan siya ng respeto sa iyo dahil ikaw mismo ay wala kang respeto sa sarili mo dahil sobrang tanga ka sa kanya. Paano ka respetuhin ng isang lalaki kapag nakikita niya na sobrang baliw ka sa kanya, na tipong lahat-lahat ng kamalian ginagawa niya sa'yo, panloloko ginagawa niya sa'yo, palagi ka niyang sinasaktan, palagi ka niyang pinapaiyak, at palagi ka niyang iniisahan, pero nandiyan ka pa rin, sobrang tanga mo pa rin sa kanya. Paano niya makikita ang tunay mong halaga, at paano kanyang mamahalin ng tunay at tapat? Ka-inspired, magsisimula ang lahat sa iyo. Kung gusto mo na manumbalik o mabuhay muli ang pagmamahal ng lalaki sa iyo, dapat bumalik ang respeto niya sa iyo. At para mangyari yon, ibalik mo muna ang respeto mo sa sarili mo. At para mangyari yon, itigil mo o bawasan mo ang sobrang katangahan mo sa kanya. Yung iba sa inyo, palagi nang sinasaktan, pero nandyan pa rin, bumabalik-balik pa rin, nagpapakatanga pa rin, kayo pa rin ang naghahabol, at masyado ka pa rin marupok sa lalaking yan. Ka-inspired, tapos inuulit-ulit niya pa rin ang mga ginagawa niya sa'yo. Ka-inspired, kapag ang lalaki sobra na sa'yo, matuto ka namang lumayo. Kapag ang lalaki sobrang sinasaktan ka na, ipakita mo naman sa kanya na ginagalang mo naman ang pagkababae mo, na meron ka rin namang dignidad, na meron ka rin namang katapangan, na ipagtanggol ang sarili mo. Hindi yung lagi kang tatanga-tanga sa kanya, kaya palagi kang inaabuso at tinetake advantage ang kabaliwan mo sa kanya. Alam niyo, mga inspired, hindi ka talaga mamahalin na lalaki ng buong buo kapag ka sobrang tanga mo sa kanya. Kaya tigil mo yan. Mahalin mo ang sarili mo. Respetuhin mo ang sarili mo. Sa pamamagitan lang kapag sobra-sobra na siya, ay lumayo ka muna sa kanya. Kaya mo yan. Huwag kang matakot. Huwag kang talaga namang mag-isip ng kung ano-ano. Mahalin mo ang sarili mo, ka-inspired. Yung iba sa inyo, sinasaktan pa pisikal, pero andyan pa rin, puro pasa-pasa na nga, pero andyan pa rin sapagkat siya ay tanga. Ka-inspired, ganyan ka ba talaga? Wala na bang lalaki sa mundo? At yung iba naman dyan, ilang beses nang niloko, palagi nang babawae yung mistero boyfriend, pero nandyan pa rin sapagkat ikaw nga ay napakatanga. Huwag mong idahilan sa akin na nagmamahal ka lang, sapagkat may utak ka at may damdamin ka at may karapatan kang maging masaya at may karapatan kang gawin kung ano ang tama, hindi mo lang ginagawa kasi nga sobrang tanga mo. Bawasan mo ang katangahan mo sa lalaki na yan upang makita niya ang tunay mong halaga at upang bumalik ang respeto niya sa iyo at upang manumbalik at mabuhay ang pagmamahal at ang pag-ibig niya sa iyo, ka-inspire. At ang pangalawang tips, mga ka-inspired, para mabuhay ang pagmamahal ng lalaki sa iyo is punan mo ang pagkukulang mo sa sarili mo. Yun ang pangalawa, ka-inspired. Talaga naman kung bakit ang isang lalaki nawawala ng pag-ibig sa iyo, para bang pinagsasawaan ka at nanlalamig na sa iyo, at ang pagmamahal niya ay para bang naglalaho na, sapagkat ka-inspired ang isa nakikita kong dahilan at base na rin sa aking pag-aari dahil nagkukulang ka rin kasi sa sarili mo. Ka-inspired, ano bang mga halimbawa? Saan ba ako pwedeng nagkukulang sa sarili ko? Halimbawa, sa sobrang pagmamahal mo, sa sobrang kabaliwan mo sa kanya, ay napapabayaan mo na ang sarili mo, ang kalusugan mo, ang itsura mo, at ang iba pang
kaligayahan mo na nagagawa mo noon nung single ka pa. Ka-inspired, kung wala ka namang ginagawang masama at kung hindi ka naman nagkukulang sa kanya, huwag mong pababayaan yung mga bagay, yung ibang bagay na nagpapasaya din sa'yo. At yung sarili mo, at yung kalusugan mo. Yung iba sa inyo may pagkukulang na rin sa kanyang pamilya. Yung iba sa inyo may pagkukulang na rin sa trabaho, sa negosyo na papabayaan mo na. At yung iba sa inyo may pagkukulang na rin sa kaibigan. Alam ko na hindi naman palagi sa lahat ng panahon puro kaibigan, pero naging bahagi din yan ng buhay mo. Tingnan mo, lumalayo na sila sa'yo. Iniiwan ka na nila sapagkat ikaw mismo kinakalimutan mo na sila. May pagkukulang ka rin sa kanila. Higit sa lahat, may pagkukulang ka sa Diyos. Simula nang umibig ka, simula nang nakipagrelasyon ka, nag-boyfriend ka, nag-partner ka ng lalaking yan, ay nakalimutan mo na meron kang talaga namang Diyos. Doon, palagi ka nagpipray. Palagi kang nananalangin. Palagi ka nag-church. Pero ngayon hindi na. Siya na lang palagi ang iniisip mo, lalaki na yan. Diba? At wala ka nang ginawa kundi maging needy sa kanya, maghintay sa kanya, magpakatanga sa kanya, mabaliw at maghabol sa kanya. Marami ka ng pagkukulang sa maraming bagay sa buhay mo at sa sarili mo. Noon, talaga namang hindi ka nagkukulang sa sarili mo. Kumpleto ka sa mga pangpaganda mo, kumpleto ka sa vitamins mo, at kumpleto ka sa mga talaga namang pampaayos mo. Pero ngayon, wala na. Kinalimutan mo, ang dami mo ng pagkukulang sa sarili mo. Dahilan kung bakit, para bang bumaba ang pagtingin sa'yo ng lalaki. Sapagkat makikita niya yan, mararamdaman niya yan. Sapagkat ikaw ang girlfriend o misis niya o partner niya. Diba? Ka-inspired. Ang mga lalaki ay mga logical. Di kami palaging emosyonal. At kung ang lalaki ay logical, at mapapansin niya yan sa'yo, iisipin niya na bakit siya magtitiis sa isang tulad mo, ikaw nga mismo nagkukulang ka sa sarili mo. Kaya ang lalaki, para bang nawawala ang pagmamahal sa'yo. Mas lalong umiibig at nagmamahal ang lalaki sa isang babae na marunong sa kanyang buhay at sa kanyang sarili. Dahil doon, para magawa mo yon, huwag kang sobra kong magmahal. Huwag kang mabaliw sa isang relasyon. Ibalansi mo ang buhay mo. Sa mga sikreto, tips ko sa inyo upang mabuhay ang pagmamahal ng lalaking mahal mo sa'yo. Isipin mo, saan ka ba nagkukulang sa sarili mo? Ano bang pagkukulang mo sa sarili mo? Napapabayaan mo na ba ang buhay mo? Dahil sa pag-ibig na yan, napapabayaan mo na ba ang kalusugan mo, ang sarili mo, ang itsura mo, ang pangarap mo, ang pamilya mo? Dahil sa pag-ibig na yan, unan mo ang mga pagkukulang mo at makikita mo ang resulta. Ang lalaki ay mas lalong papahalagahan ka sapagkat mas gusto niya yung ganyan kaysa yung palagi kang needy at magpaparamdam lang sa kanya na wala ka nang ginawa kung gusto mo na lang lagi mag-usap kayo. Gusto mo lang palagi mag-reply siya ng mabilis sa'yo. Gusto mo na lang palagi magkita kayo. Gusto mo na lang palagi magbabad kayo sa video call. Gusto mo na lang palagi mag-update siya sa'yo. Napaka-needy mo, napaka-clingy mo, sobrang baliw ka na sa kanya. Ayaw ng lalaki ng ganyan kaya mag-focus ka rin sa ibang bagay. Unan mo ang mga pagkukulang mo sa sarili mo at ang lalaki ay muli kang mamahalin ng mas sobra pa kaysa ngayon. Ka-inspire. At ang pangatlong tips mga ka-inspire para mabuhay ang pag-ibig o pagmamahal ng lalaki sa iyo is itigil mo na ang palaging pang-aaway sa kanya ng pangatlo ka-inspire. Alam niyo mga ka-inspire, isa sa mga pinakadahilan isa sa pinakadahilan kung bakit ang isang lalaki man o babae sa isang relasyon ay bakit para bang nawawala ang pag-ibig niya sa partner niya o para bang ito ay nanlalamig o nato-turn off pa sapagkat yung partner niya ay talaga namang palagi nang aaway. Ikaw bilang ikaw ang babae at talaga namang para naman sa inyo to. Baka naman ikaw palagi mong inaaway yung boyfriend mo, palagi mong inaaway ang asawa mo o ang partner mo. Hindi lahat, alam ko, hindi lahat ganyan. Pero yung iba sa inyo, ganyan. Napaka-toxic mo. Palagi mong inaaway ang partner mo. Pero mahal na mahal mo siya. Diba? Ngayon, pag iniwang ka niya, o naghanap ng iba, o pinagpalit ka, o ng chicks na babae, o di nagparamdam sa'yo, diba talaga naman nasasaktan ka rin, nalulungkot ka, umiiyak ka, at naman nagdurusa ka? Kaya tigil mo yan, ka-inspired, upang ang lalaki ay hindi mapuno sa'yo. Lahat ng tao may hangganan, may limitasyon. Huwag mo siyang talagang itulak sa pinakalimitasyon niya.
huwag mong punuin ang talaga namang ubusin ng kanyang pasensya. Huwag mo siyang palaging awayin. Huwag kang puro selos, huwag kang puro hinala. Huwag kang puro katoksikan, huwag kang puro toyo. Huwag mo siyang palaging inisin, galitin, at talagang awayin upang ang lalaki ay hindi mawala ang pagmamahal sa iyo at ang pag-ibig niya sa iyo ay manatili. Sa mga tips ko sa inyo upang ang lalaki ko ngayon ay para bang hindi na tulad ng dati. Upang ang lalaki sa ngayon ay muling mabuhay ang pagmamahal niya sa iyo, ka-inspire. At ang pang-apat na tips mga ka-inspire para mabuhay ang pagmamahal ng lalaki sa iyo is punan mo ang mga pagkukulang mo sa kanya. Yung pang-apat ka-inspire. Baka naman kasi sa kanya ka naman may pagkukulang. Kanina may pagkukulang ka sa sarili mo. Ngayon naman, baka yung iba sa inyo, yung iba lang naman alam ko hindi lahat, baka may pagkukulang sa partner, sa boyfriend, sa mister, diba? Sa partner ng lalaki, baka may pagkukulang ka. Ano ba yung mga halimbawa ng pagkulang? Yung kulang ka sa respeto, kulang ka sa paggalang, kulang ka sa lambing, kulang ka sa pag-aasikaso, kulang ka sa pagbibigay mo ng kanyang pangangailangan, halimbawa sa labing-labing, kulang ka sa oras, sa panahon na binibigay sa kanya, kulang ka talaga naman ka-inspired sa pag-fikir sa kanya, pag-support sa kanya, hindi lang sa pera, kundi sa, syempre, meron siyang pangarap, meron siyang goal, baka hindi mo siya nasusuportahan na palakasin yung loob niya, mga ganon. Isipin mo, ano bang mga pagkukulang mo sa kanya? Baka sa mga dahilan kung bakit ang lalaki para bang nagbabago sa'yo, na para bang siya ay lumalayo ang loob sa'yo. Bakit hindi lalayo ang loob niya sa'yo? May mga pagkukulang ka sa kanya. At ang delikado pa dito, baka yung mga pagkukulang mo sa kanya ay baka hanapin niya sa iba. At pag nahanap niya ito sa iba, delikado. Ka-inspired. Palagi kang maging aware, maging gising, balansihin mo mga bagay-bagay. Alamin mo kung ano mga pangangailangan ng partner mo. Punan mo mga pagkukulang mo sa kanya bago pa mahuli ang lahat. At ang lalaki ay muling mabubuhay ang pagmamahal sa iyo, ka-inspire. At naman tips mga ka-inspire para mabuhay ang pagmamahal ng lalaki sa iyo is bawasan ang sobrang paghihigpit o masyadong paghihigpit sa kanya. Yan ang palima ka-inspire. Alam niyo mga ka-inspire kung bakit ang lalaki lumalayo ang loob sa iyo at parang imbis na pagmamahal ang maramdaman ay galit ang nararamdaman sa iyo, inis o tampo, ay masyado kang mahigpit. Isa yun sa mga sumisira sa isang relasyon, ang sobrang higpit ng partner niya. Kaya huwag kang masyadong mahigpit, pero huwag ka rin masyadong maluwag. Dapat sapat lang upang mabalanse ang sitwasyon. At ang lalaki ay hindi mainis, hindi magsawa, at hindi magrebelde. At ang lalaki kapag talaga namang binibigyan mo siya ng panahon para sa sarili niya, doon ka niya mas lalong mamahalin, mas lalong hahanapin, mas lalong mamamiss. At kung ang boyfriend mo ngayon ay talaga mang nasasakal sa'yo, baguhin mo yan. Huwag ka lang masyadong mahigpit at makikita mo na ang pag-ibig o pagmamahal niya sa'yo ay muling mabuhay at mararamdaman mo, ka-inspired. At pang-anim tips mga ka-inspired para mabuhay pagmamahal ng lalaki sa'yo is huwag ka lang masyadong marupok. Yan ang pang-anim ka-inspired. Ang sa pinakadahilan kung bakit ang isang lalaki para bang nawawala o namamatay ang pag-ibig o pagmamahal sa'yo is sapagkat masyado kang marupok. Ayaw ng mga lalaki, yung babae na masyadong marupok o masyadong tanganga sa kanila. Ka-inspired, kapag alam mo na ang isang lalaki hindi na tama ang ginagawa sa iyo at sobra na sa inyong relasyon, na para bang nakakawawa ka na para bang inaabuso ka na, huwag kang marupok, ka-inspired. Hindi porket sabihin mo mahal ko siya, manatili ako, tanggap ko siya, masyado kang marupok. Ayaw ng lalaki ng ganyan. Ang gusto ng lalaki, yung tinuturuan siya ng leksyon, yung itinatama siya sa kanyang pagkakamali. At talaga mang yung babae alam na gawin kung ano ang tama at may pananindigan sa kung ano ang tama at handang hiwalayan siya, iwan siya, layuan siya, talikuran siya kapag ka siya ay sobra na. Ka-inspired, paano mo siya matuturuan ng leksyon kung alam mong gumagawa siya ng mali sa'yo o sa inyong relasyon pero nandiyan ka pa rin. Ka-inspired sa mga papayo ko sa inyo, huwag kang masyadong marupok, magpakatapang ka naman na gawin kung ano ang alam mong tama at huwag kang magtanga-tangahan. At ang lalaki ay mabubuhay ang pagmamahal sa iyo at muling manunumbalik ang pagtingin niya sa iyo at respeto, ka-inspired. At ang pitong tips mga ka-inspired para mabuhay ang pagmamahal ng lalaki sa iyo is matuto ka lang makinig sa kanya. Napapito, ka-inspired. Alam nyo, kapag ginawa mo yan, ang lalaki ay mas lalo kang magugustuhan at mas lalong babalik unti-unti ang interest at ang spark at ang attraction at ang pagmamahal.
sapagkat isa sa pinakasikreto upang makuha mo ang puso ng sinalaki ay hindi lang dahil sa pagkain, hindi lang dahil sa iyong kaseksyan o kagandahan o kabaitan, kundi ang makinig ka sa kanya at huwag masyadong matigas ang ulo mo. Totoo yan kay Inspired. Mas nai-inlove ang lalaki sa mga babae na marunong makinig. Diba? Matuto kang makinig sa mga sinasabi, kinukwento at pinapaliwanag niya. Kapag nakita ng lalaki na attentive ka, na focus ka sa kanya, na nakikinig ka talaga at interesado ka sa sinasabi niya, ang lalaki mas lalong matutuwa sa iyo, magugustuhan sa iyo, gagaan ang loob sa iyo. At dahil doon ka inspired, lalo na kapag partner ka na niya, ay mamahalin ka talaga niya. Mas gusto ng lalaki yung ganyan. Bakit nang iiwan ng lalaki? Ay sa mga dahilan kung bakit humihiwalay ang lalaki o nakikipaghiwalay, dahil yung babae matigas ang ulo, lagi nakikipagtalo, hindi marunong makinig, at laging kala mo siya lagi ang tama. Ka-inspired, matutong makinig sa partner yung lalaki ha, upang ang lalaking yan ay palaging mahalin. Ka-inspired. So mas po lang po, masalamat po mga ka-inspired sa pagtapos po ng vlog nito. Kung kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din man po tayo sa iba sa mga hindi pa po nakasubscribe. Subscribe na po mga super, click ko na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago po akong upload. At sa mga gusto magpa-coaching, magpa-advise, ay pakimess lang po ako sa aking Facebook, ay po yung profile picture ko. Pakichat lang po ako dyan, ako mismo magre-reply sa inyo. Maraming salamat mga ka-inspired, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!